yan eh. Ah. Papakinggan natin itong isa pang punto ni Attorney Rowena Guanzon na napakagaling na abogado talaga nga namang pagdating sa batas ito talaga maalam ito eh. Attorney Guanzon po. Ang Hello inyong po. lingkod. Nakakabahala lang itong mga balita. Bakit po? Nasa balita po ay nag-file na o magfa-file ng murder complaint ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Magfa-file po sila ng complaint for murder sa kay Mr. Charlie Atong Ang at ang kanyang mga kasamahan ng mga investors. Ibig sabihin po niyan ay pati po si Miss Gretchen Barreto ay kasama dyan. At iba pa nilang mga negosyante na investors dyan sa negosyo nila sa online sabong. At ang kanilang witness ay si Don Patidongan. Nakita ko naman po sa pahayag ni spokesperson Colonel Fajardo na yung kapatid ni Don Patidongan ay talaga pong pinahuli sa Cambodia dahil siya ay convicted. I think the case is for robbery. So, hindi po tama na ang sinasabi ni Don Patidongan na talaga pong pinauwi yan or umuwi yan para tumistigo. Well, whatever is the case, ang sa akin natawag yung pansin ko dun sa pahayag ni Secretary Remulla na talaga pong tututukan nila itong kaso ng criminal syndicate. He used the words criminal syndicate. Now wait a minute. Hindi pa nga ho ninyo na preliminary investigation? Wala pa ngang, hindi ko alam kung na-receive na yung complaint na yan ng mga respondents na si Mr. Atong Ang at yung iba pa. Naglabas na ng salita ang ating Secretary of Justice na criminal syndicate sila. Ganyan po talaga si Secretary. Parang hindi DOJ Secretary. Dapat kay Secretary no? Siya po ay dapat maging na lang siya, private lawyer. Kasi siya mahilig siyang prosecute, hindi muna siya kasi kung ikaw ay Secretary ng Department of Justice, when you say justice, tinitimbang mo muna ang ebidensya. Hindi ka nag-judge na kaagad. Yan ang problema diyan eh. Ganyan, mahilig yan si tinawag niyang Pugante, si Tebes, dinudge na kaagad. Hindi pa ito mga convicted Pero lagi siyang mahilig sa ganyan. Si Bantag, ganyan din. Di ba? Kay si Pastor Kibuloy, ganyan din. Lagi niyan lang hinuhusgahan kahit hindi pa ito mga convicted. Remember, in our law, unless proven guilty, that person is innocent. So ito rin ang nangyayari na naman dito. Sinasabi kagad na criminal syndicate ang grupo ni Atong Ang, according to Attorney Rowena Guanzon. Hindi muna, sandali. Pwede ba dumaan muna tayo sa trial bago mo sabihin yung mga ganyan? That's really unfair and unjust. The Secretary of Justice should be above politics. He should be fair and must observe due process and fairness at all times. Kasi po, siya talaga yung maglalagda ng final dyan sa resolusyon ng mga piskal. Kaya nakakatakot po kung ganito lagi ang maririnig natin sa ating Secretary of Justice ay mga pahayag na parang hindi pa nga po nakasimula ang kaso ay guilty na.
itong mga respondents na ito. Nangyari na rin ito noon. I think sa kay Tevez na case. Pero ito, tingnan nyo namang mabuti. Aralin ho ninyong mabuti bago po kayo maghusga. Kasi po, Department of Justice kayo. Kayo dapat ang nasasandalan ng tao para makamit nila ang hustisya. Hindi lamang yung pagpa-find guilty ng kung sino dyan isasakdan nyo, kung hindi, fairness din ang dapat ang standard ninyo sa mga akusado at due process lagi. Hindi po ba? Eh, yung anak nga niya Nako. nahabla ng drugs Nako po, patay tayo dyan. Siya ang Secretary of Justice. Nako po. Oh, wala akong sinabi dun ha. Nako. Hindi ako nag-comment dun. Nako po. So, siyempre masakit din yun sa kay Secretary of Justice, si Secretary Remulla. Anak niya yun di ba? Huwag mo nang paalala, ang madam. mga tao nag-expect din po doon ng fairness niya, impartiality niya. Dito po, sa kasong murder Nako. na isasampa nila o sinampa nila kay Mr. Charlie Atong Ang at mga kasama niyang investors. Nako po, ayan. Si madam, pinaalala pa yun. Kinalimutan na nga niya yun. Hindi, kasi alam mo, yun na nga yung sinasabing pinaalala ni madam yun na parang, di ba, yung mga tao nga, may pagdududa ngang naisip nung panahon na nangyari yun. Pero ikaw gusto mo maging fair ang tao. How much more ikaw ngayon na Department of Justice ka? So dapat, sana, Mr. Secretary, yung bitaw ninyo lagi medyo sablay. Hindi talaga kayo bagay dyan. Hindi, feeling ko lang Kasi ano siya very political. Dapat hindi siya namumulitika pagdating sa mga issue na ganito. Dapat hinahayaan niya po muna yung tumakbo, yung justice system natin, yung due process, tumakbo. Tapos, di ba, kung yung mga prosecutor sinabi na merong probable cause pa lang yun. Remember, it's different. Ang probable cause is different from guilty beyond reasonable doubt. Probable cause is by possibility, but it is not guilty. Therefore, if you're not convicted, you're innocent. As far as I know, sa ating batas, ganun. So therefore, kung isang tao ay tinatawag, kinukonsider ng ating batas bilang isang inosente, who are you to say yung mga ganyan, syndicate, terrorist, may mga ganyan kasing litanya ito si Secretary Remulla. Di ba? Sana wag mo nang ganun kasi hindi maganda. Hindi, alam nyo, ewan ko ito si Secretary Remulla ang pinaka feeling kong hindi talaga alam mo yun, hindi siya neutral, hindi siya objective tumingin. Unlike yung mga past DOJ secretary, di ba? Medyo makikita mo yung neutrality. Tapos, bilang DOJ, they would help lang doon sa mga kaso para maiprocess, then isasubmit sa court. Let the court say, are you guilty or not? It's not the job of DOJ to say if you're guilty or not. Di ba? Sana lang po. Ay nako. Anyway, maraming salamat po. Kita-kita uli tayo sa susunod na video natin. Sana po ay panoorin po natin ang Banat Bay channel at kung meron po sana kayong pagkakataon na mag-subscribe, please subscribe. Pwede rin nyo i-follow yung aking TikTok at ang aking Facebook. At ito mag-subscribe din po kayo. At kung gusto nyo tulungan ng channel na ito na maging patuloy na independent from any politicians, any advertisers, baka naman po pwede magpa-member po kayo. Di ba po? Maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kita uli tayo. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagka